Iyon na, kumusta po mga kabayan, nagbabalik po tayo. Malapit na naman po ang bare months. Kasabay po nito ang pagpasa ng ating pinag-uusapan, yung enroll bill na ang nilalaman ay pag-uurong ng BSKE sa 2026 at yung pagpipix ng termino ng mga barangay officials na meron pong 4 years at 2 terms. Pero hindi pa sigurado kung 2 terms or 3 terms kasi ang alam ko pinasa ng houses ay 4 years, 3 terms. Pero nagkaroon po ng mga interview si Secretary Rimulya ng DILG, nabanggit niya na ay 4 years at 2 terms lang. At ganoon din po si Chair Comelec Garcia. Chairman Garcia, sorry no. So, ipakikita ko din sa inyo ngayon mga kababayan yung pinaka-update na meron kasing pahayag dito si Senator Amy Marcos. Meron siyang interview at meron din siyang binanggit hinggil nga dito sa BSKE. Ipakikita ko po yan sa inyo. Tumutok kayo, tapusin po ninyo ang video bago po kayo mag-comment. Okay, tuloy-tuloy na po tayo mga kababayan. Ipiplay ko po yung video clip na balita. May pahayag si Senator Amy Marcos at si Chairman Garcia ng Comelec. Panoorin po ninyo. Sa Office 14, maglalapse into na yung pinasang batas tungkol dun sa postponement ng barangay at SK election at saka nag-extend ng termino nila. So ano bang info mo? Pipirmahan ba ito ni Presidente o hindi? At kung hindi niya... Di ba ang sabi ni Chairman Garcia, ilalapse na lang daw into law ng August 14 imbes na magkapirmahan parang August 12. Baka busy si President. Hold natin doon. So ayun nga yung balita, nakibalita lang din pala to si Senator Amy Marcos. Ang sabi niya sabi ni Chairman Garcia ay ilalapse into law. Yun na nga po yung ating binabanggit sa ating mga previouses na mga content, no? Ilalapse into law. Nauna yung balita na dapat ay magkakapirmahan ng August 12. Yun yung nakuwang impormasyon ng Comelec at sa interview ni Chairman Garcia, nabanggit niya yun na magkakapirmahan ng August 12. At biglang nagkaroon ng pagbabago. Ang sabi ay wala na pong formal signing sa August 12 at hahayaan na lang mag-lapse into law. Siguro meron silang sariling dahilan or maaaring talagang busy pa si Presidente. At bago nga lumabas yung balita na yun, meron akong content na sabi ko baka hayaan na lang mag-lapse into law kasi busy. Diba, sunod-sunod po yung pagtatrabaho ng Presidente pagpunta sa abroad. Yun nga, dahil sa kanyang trabaho. Tuloy natin itong balita. Anong ibig sabihin? Hindi siya interesado doon, kaya hayaan na niya mag-lapse into law. Hindi ko alam. Kasi ang nagbalita si Chair Garcia Hindi ko alam. Yung nalalaman ko lang at nababasa ko. Para sa akin, mahalaga to, no? Very, very important na mapuspon na muna. Puls politika na tayo. Kung hindi impeachment, meron pang pag-aresto ni Presidente Duterte, tapos katatapos lang ng eleksyon. Eleksyon na naman sa barangay. Ano ba naman to? Hindi na tayo nagtrabaho. Kaya sana, mabalik sa tunay na trabaho natin at tutukan naman yung budget ng puspusan. So, I'm hopeful that the postponement to next year will allow us some breathing space and some work hours para tutukan ang tunay na problema na nagpapahirap sa bansang Pilipino. At sinabi ng Kongreso na pwede ko... Hold. Okay, pause ko lang. Mga kababayan, narinig po niyo yung sinabi. Postponement Sana daw itong postponement ay magkaroon sila ng space para talagang magawa nila yung kanilang mga trabaho kasi marami pong naging problema yung ating bansa. Kasabay daw nun yung itong pagka-aresto si dating Pangulo, si Duterte at yung impeach ng kanyang anak na si Sara. So, puro problema. Tapos, nagkaroon na naman ng problema dito sa BSKE. No? Kung tutusin ito
kung tutusin, kasalanan naman ng mga nag-postpone yan. Sino ba nag-postpone nito nga BSK dito? Kahit yung mga nauna bago yung postponement noong 2023. Di ba sila din naman? So, dapat nga ayusin nyo na yan. So, siguro kaya nila ginawa ito nga BSKE na postponement na nilagyan nila ng fixed term para sa susunod, di na sila problema. Nuggets po mga kababayan. No, kasi term setting bill eh. Pero ang iba hindi kasi matanggap na andun pa rin yung postponement. Andun pa rin kasi yung postponement. Talagang nandun eh. Isa sa tinitignan kaya ginawa yun kasi nga yung mga incumbent ng mga newly elected barangay officials noong 2023 na itinuring na unconstitutional ay kulang kasi yung kanilang termino 2 years lang. So talagang meron silang himutok doon. No? So para sa kanila magiging pakatarungan kapag tinuloy sa 2026 yung mga barangay officials. Marami nagko-comment dito sa content natin na 2026 para naman aming makompleto yung aming panunungkulan. Hindi nyo rin sila masisi. No, di ba? So, tingnan natin itong interview naman kay Chairman Garcia ng COMELEC. Okay, check ko lang. Automate na lang tayo sa barangay SK. Napakabilis po, napakaganda, napakaayos. Kasi po, ang kalimitang punot dulo ng kaguluhan, kapag ka mabagal ang botohan, mabagal ang bilangan, mabagal ang proklamasyon. Putulin ko na doon. So, nabanggit dito mga kababayan, kung kumbaga isasabatas na naman yung pagkakaroon ng automated, parang katulad sa presidential election, di ba automated po yun, mabilis eh. Ito, maaaring nakaplano na kaya ito. Kaya iuurong ng 2026 kasi ang bilis eh, no? Bilis ang sagot ni chairman eh. Kumbaga, mas maganda, mas mabilis kapag gagawing BSK, yung BSK is sa 2026. Parang sa kanyang pananalita ay sigurado nang matutuloy sa 2026 itong BSKE. At kapag sinabi ng Congress, ng mga mambabatas na gawing automated ang BSKE sa 2026, maganda yun. Hindi tayo kukontra doon kasi automated, mabilis yun. Talaga namang salang lang salang. Para po sa inyong kalaman, ako po ay nagsaserve. Alam ko po yan kung paano kabilis. No? Nagsaserve po ako sa nung mga presidential election as third member. No? Third member po. Nagsaserve po ako. Ako po yung nagsasalang mismo ng balot. Yan, nagsalang po ako ng balot niyan. So, mahirap, no? Hindi po basta-basta ang trabaho ng third member. May sasalang mo yun dyan. Siyempre, may mga hindi ko na masyadong i-elaborate yan. Basta nagsaserve po ako as third member, no? Sa election. Okay? So, putol na pala itong video ni Chairman. So, yun nga. May posibilidad na gawing automated. Mas pabor tayo doon. So, ngayon, mga kababayan, sa mga interview na ito, yung kanilang mga pananalita kay Senator Amy Marcos na isa po sa author ng SB number 2816. Isa siya dyan eh. Gusto niya talagang din na mapuspon kasi nga sabi niya na magkaroon sila ng breathing space kasi hindi na napupukusan yung kanilang talagang trabaho dito. Sabi ko din kanina, kayo din naman ng mga nag-postpone yan. BSK. Kaya ngayon, kung ayan talaga magiging ganap na po sa September, sabihin natin September 1, para eksakto lang, no? September 1, batas na yan, isa na pong Republic Act ang SB number 2816. At bilang isang batas yan, yung existing law dati na AC ruling na pinaglalaban na dapat ay sa December, wala na po yun. Invalidate na po yun kasi meron na pong bagong batas. So, ayan na po yung umiiral. No? Ayan na po yung batas. At kung kukwestiyonin ng Korte Suprema ito at i-challenge na magpipetisyon, iintay natin kung ano magiging sagot ng Korte Suprema dito kung ito ba ay kanilang papayagan kasi ang ilalaban dyan ng gumawa or administrator ng batas na yan ay pagsasaayos na yan. Alam nila na mukhang lulusot kasi hindi naman ito pinuspon. Kasi mga pag-postpone nun, ilang beses nangyaring pag-postpone nun, dapat noon pa lang talagang pinigilan na. Kumbaga culpable violation na yun
Dapat noon pa lang. Yung BSK 23, dapat nagkaroon sila ng desisyon na gano'n. Di ba kaya lang kasi yung proseso ng hearing ay medyo matagal yan, kaya nagkakaroon ng delay. So this time, kung kanilang bibilisan ang kanilang desisyon dito, ay gawin sana mabilis, no, sa pinakamabilis para sa ganon, malaman natin yung talagang resulta kung ito ba ay naaayon sa batas o hindi naaayon sa batas. Yan po ang ating pinaka-update ngayon, mga kabayan. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Yan, saloobin ulit, comment. Mga kababayan, tayo po ay hindi nag-aaway-away dito, no? Nga pala, paalala ko lang sa mga YouTuber dyan, no? Yung mga mahilig manood ng mga balita sa YouTube, kagaya nito, nasa YouTube po tayo. Bago po kayo mag-sign up dyan, bago kayo magkaroon ng isang account sa YouTube, meron pong policy yan. Makinig po kayo mga nanonood sa YouTube. Meron pong policy yan. Isa dyan sa policy dyan, dapat maging respectful kayo. Kung manonood kayo ng mga content at video, kung kayo ay magko-comment, dapat po respectful. Tandaan po ninyo yan. Kaya kung ano man po inyong mapapanood ng mga content, magbibigay kayo ng opinion, yung respectful. Na sa ganun, hindi mababiolate yung inyong account. Kasi yung inyong account na yan na ginagamit pang comment kapag ayan ay ni-report. Halimbawa ko, nag-comment kayo sa akin ng hindi magaganda, mayroong mga mura, hindi magaganda salita. At ni-report ko yung account nyo, yari ang account nyo, mawawala yan. Pero hindi ko po ginagawa. So, kaya nagpapaalala ko na sundin niyo yung policy nitong pagko-comment sa mga YouTube. Kung gusto ninyong magbigay ng opinion, yung maayos, professional. Kasi hindi naman po kayo pinalaki ng mga magulang ninyo na i-disrespect ang kapwa-tao ninyo. Dumaan din kayo sa eskwelahan at yan din ang tinuturo. No? Kahit mali ang isang tao, pwede ka mag-comment sa maayos na pamaraan, hindi yung mali na nga. No? Magko-comment ka ng mali, hindi mali ka rin. No? Hindi yan ang ating pamantayan sa buhay. No? Ganyan po. Dapat be respectful kahit kanino. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat. Kita-kita sa susunod. No? God bless.